Si Rosa, isang 78 taong gulang na byuda, ay natakot sa ideya ng pag-alis sa kanyang tahanan, isang lugar na puno ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Manuel. Ang kanilang bahay ay hindi lamang isang istruktura kundi isang kayamanan ng mga sandali. Ang sala kung saan sila nagtatawanan habang nanonood ng mga lumang pelikula, ang kusina kung saan sila nagluto ng mga paboritong pagkain tulad ng adobo at sinigang, at ang hardin kung saan sila nagtanim ng mga rosas at sampagita na nagbibigay bango sa kanilang umaga. Ang pag-iisip na iwan ang lahat ng ito ay parang pagkawala ng bahagi ng kanyang puso at kaluluwa. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento. Ang lumang upuan kung saan siya nagbabasa ng mga liham ni Manuel, ang mesa kung saan sila nagplano ng kanilang mga pangarap, at ang mga larawan sa dingding na nagpapakita ng kanilang buhay na puno ng pagmamahal. Ngunit sa tulong ng in-home care at smart home technology, natagpuan ni Rosa ang paraan upang manatili sa kanyang tahanan ng may kalayaan, dignidad at kagalakan. Isang araw, pagkatapos ng isang maliit na aksidente kung saan siya nadulas sa hagdan, natakot si Rosa na baka mapilitan siyang lumipat sa isang nursing home. Ang kanyang anak na si Clara, na nakatira sa ibang probinsya, ay nag-alala sa kanyang kaligtasan. Sa halip na pilitin si Rosa na lumipat, iminungkahi ni Clara ang in-home care. Isang profesional na caregiver ang dumating sa kanilang bahay, si Lita, na tumulong kay Rosa sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paghahanda ng masustansyang pagkain tulad ng mga gulay at isda, pamamahala ng kanyang mga gamot para sa alta presyon, at paglilinis ng bahay. Hindi lang si Lita ang tumulong sa mga praktikal na bagay. Naging kaibigan din siya ni Rosa. Sinasamahan siya ni Lita sa paglalakad sa hardin kung saan pinag-uusapan nila ang mga alaala ni Rosa. At paminsan-minsan ay tinutulungan siyang magluto ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na nagpapasaya sa kanyang puso. Bukod dito, nag-install ang pamilya ni Rosa ng mga smart home device upang gawing mas ligtas ang kanyang tahanan. Ang mga motion sensor lights ay automatikong bumubukas kapag siya ay gumagalaw sa gabi na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maiiwasan ang mga pagkahulog. Isang medical alert watch ang ibinigay sa kanya na nagbibigay ng agarang koneksyon sa mga serbisyong pang-emergency sa isang pindot lamang. Ang voice-activated assistant ay naging kanyang kasama na nagbibigay daan sa kanya upang kontrolin ang mga ilaw, magpatugtog ng kanyang paboritong musika, o tawagan ang kanyang mga apo ng hindi kinakailangang tumayo. Sa mga teknolohiyang ito, hindi na kailangang mag-alala si Rosa tungkol sa kanyang kaligtasan at ang kanyang pamilya ay nakahinga ng maluwag kahit malayo sila. Isang araw, habang binabasa niya ang kanyang mga lumang tala-arawan na puno ng mga kwento ng kanyang kabataan at mga paglalakbay nila ni Manuel, napansin ni Rosa ang kanyang pagkahilig sa pagsulat at pagkukwento. Sa tulong ni Lita, nagsimula siyang mag-organisa ng lingguhang storytelling sessions para sa mga bata sa kanilang barangay. Ang mga kabataan ay sabik na nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa mga alamat, kasaysayan ng kanilang bayan at mga personal na karanasan ni Rosa noong panahon ng kanyang kabataan. Ang mga sandaling ito ay nagbigay kay Rosa ng bagong layunin sa buhay. Ang kanyang tahanan, na dating tahimik at puno lamang ng mga alaala, ay naging isang sentro ng inspirasyon para sa mas batang henerasyon. Sa kabila ng kanyang edad, natagpuan ni Rosa ang kalayaan na ipagpatuloy ang kanyang mga hilig. Ang kanyang hardin ay muling namukadkad, at ang mga rosas at sampagita ay naging mas makulay dahil sa kanyang pag-aalaga. Ang kanyang mga kwento ay nagbigay buhay sa mga kabataan, na natuto ng mga aral mula sa nakaraan habang natututo rin si Rosa mula sa kanilang mga modernong pananaw. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Aging and Health, ang mga nakatatanda na nananatili sa kanilang tahanan ay may mas mababang antas ng depresyon at mas mataas na kasiyahan sa buhay dahil sa pamilyaridad at kontrol na dulot ng kanilang kapaligiran. Ang kwento ni Rosa ay nagpapatunay na ang in-home care at smart technology ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan upang mabuhay ng buo at tunay. Ang kanyang tahanan ay nanatiling isang kanlungan, isang lugar kung saan siya ay malaya at masaya.
Sa bawat araw, si Rosa ay nagpapasalamat sa teknolohiya at suporta na nagbigay daan sa kanya upang manatili sa lugar na kanyang minamahal. Ang kanyang mga apo ay madalas na dumadalaw at ang kanilang mga tawa ay nagbibigay buhay sa bahay. Ang kwento ni Rosa ay isang paalala na ang edad ay hindi hadlang sa isang buhay na puno ng layunin at kagalakan. Sa pamamagitan ng tamang suporta, ang tahanan ay maaaring manatiling puso ng isang buhay na puno ng pag-asa. Matapos ang tagumpay ni Rosa sa pagpapanatili ng kanyang kalayaan sa sariling tahanan gamit ang in-home care at smart home technology, naging mas malinaw ang kahalagahan ng kanyang pamilya sa kanyang buhay. Si Rosa na 78 taong gulang ay nagsimulang makaramdam ng pangungulila sa kabila ng kanyang abalang mga araw sa hardin at storytelling sessions. Ang kanyang anak na si Clara na nakatira sa kalapit na probinsya kasama ang kanyang asawa na si Ben at dalawang anak na sina Sofia at Miguel ay nag-alok na lumipat si Rosa sa kanilang bahay sa isang bagong inayos na in-law suite. Sa una, nag-aalala si Rosa na baka mawala ang kanyang kalayaan o maging pabigat sa pamilya. Ngunit, sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at malinaw na mga hangganan, natagpuan nila ang paraan upang gawing mas makulay ang kanilang buhay bilang isang pamilya na nagbigay kay Rosa ng bagong layunin at koneksyon. Bago lumipat, nagsagawa ang pamilya ni Rosa ng isang pagpupulong upang talakayin ang mga inaasahan. Napagkasunduan na magkakaroon si Rosa ng sariling kwarto, banyo, at isang maliit na sala kung saan maaari niyang ilagay ang kanyang mga paboritong libro, larawan, at ang lumang radyo na nagpapatugtog ng mga kanta mula sa kanyang kabataan. Ang in-law suite ay idinisenyo upang bigyan siya ng pribadong espasyo habang nananatiling malapit sa pamilya. Napagkasunduan din na magbabahagi sila ng hapunan 3 gabi sa isang linggo kung saan si Rosa ay magluluto ng kanyang espesyal na kare-kare na hinintay ng mga apo. Gayunpaman, may mga gabi rin na magkakaroon siya ng oras para sa kanyang sarili, tulad ng pagbabasa o panonood ng mga lumang pelikula. Ang mga gawaing bahay tulad ng pagdidilig ng hardin o paglilinis ng sala ay hinati ayon sa kakayahan ng bawat isa at si Rosa ay nag-ambag sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga halaman na kanyang paboritong gawain. Sa bagong pamumuhay na ito, natuklasan ni Rosa ang kagalakan ng pagsasama-sama sa kanyang mga apo. Tinuruan niya si Sofia na 12 taong gulang ng mga kwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas habang si Miguel na 8 taong gulang ay natutong magtanim ng mga gulay sa ilalim ng kanyang gabay. Isang araw, nagpasya ang pamilya na magsimula ng isang maliit na hardin ng gulay sa likod bahay. Si Rosa, na may karanasan sa paghahardin mula sa kanyang lumang tahanan, ang nanguna sa proyektong ito. Tinuruan niya ang mga apo kung paano magtanim ng kamatis, talong at okra na nagbigay daan sa mga masasayang sandali ng pagtutulungan. Ang hardin ay naging simbolo ng kanilang pagsasama at ang bawat ani ay ipinagdiriwang sa isang masarap na hapunan. Ang pagsasama-sama ng pamilya ay hindi lamang nagbigay ng emosyonal na suporta kundi nagdulot din ng praktikal na benepisyo. Ang pagbabahagi ng mga gastusin tulad ng kuryente, tubig at grocery ay nakatulong upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng lahat. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 mula sa American Psychological Association, ang multi-generational living ay nagpapabuti ng emosyonal na katatagan, nagpapababa ng kalungkutan at nagbibigay ng layunin sa mga nakatatanda. Para kay Rosa, ang mga gabi ng kwentuhan kasama ang mga apo, ang mga hapunang puno ng tawa at ang pagbabahagi ng kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng bagong kahulugan sa buhay. Si Rosa ay hindi na pakiramdam na siya ay bisita sa bahay ng kanyang anak. Sa halip siya ay naging pundasyon ng kanilang pamilya na nagbabahagi ng kanyang karunungan at mga kwento tungkol sa nakaraan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng katatagan sa kanyang mga apo at ang kanilang mga ngiti ay nagbigay buhay sa kanyang mga araw. Ang in-law suite ay naging kanyang santuwaryo kung saan maaari siyang mag-relax habang nararamdaman pa rin ang init ng pamilya. Ang kwento ni Rosa sa pagsasama ng pamilya ay nagpapakita na ang multi-generational living ay hindi tungkol sa pagsuko ng kalayaan kundi tungkol sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon na nagpapayaman sa buhay ng lahat. Sa bawat hapunan at kwentuhan, natagpuan ni Rosa ang kagalakan ng pagiging bahagi ng isang masiglang pamilya.
Matapos ang kanyang tagumpay sa pagpapanatili ng kalayaan sa sariling tahanan at pagyakap sa multi-generational living kasama ang kanyang pamilya, naranasan ni Rosa ang bigat ng kalungkutan sa mga pagkakataong wala ang kanyang mga apo o abala ang kanyang anak. Sa edad na 78, naramdaman niya ang pangangailangan para sa mas malawak na koneksyon sa labas ng kanyang pamilya. Isang araw, narinig niya ang tungkol sa isang intergenerational community sa kanilang bayan, isang lugar kung saan ang mga tao mula sa iba't ibang edad ay nagsasama-sama upang magbahagi ng karanasan, kaalaman at kagalakan. Nagpasya si Rosa na sumali at dito natagpuan niya ang isang bagong layunin na nagbigay buhay sa kanyang mga araw. Sa intergenerational community, natuklasan ni Rosa ang kagalakan ng pagbabahagi ng kanyang karunungan. Nagsimula siyang maglunsad ng lingguhang storytelling sessions para sa mga bata sa komunidad na nagkwento ng mga alamat tulad ng ang pagong at ang matsing at mga personal na karanasan mula sa kanyang kabataan noong panahon ng post-war Pilipinas. Ang mga kabataan ay sabik na nakikinig at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa bawat kwento. Ang mga sesyong ito ay naging isang paraan upang maipasa ni Rosa ang kanyang kultura at kasaysayan na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kailangan siya ng komunidad. Isang batang kapitbahay, si Carlo, isang 20 taong gulang na estudyante, ang tumulong kay Rosa na matutunan ang paggamit ng smartphone. Sa kanyang gabay, natuto si Rosa ng video calling upang makipag-ugnayan sa kanyang iba pang mga anak at apo na nasa ibang bansa. Ang mga sandaling ito ng koneksyon ay nagbigay sa kanya ng kagalakan, lalo na kapag nakikita niya ang kanyang mga apo sa screen na nagkukwento ng kanilang mga araw. Bilang kapalit, ibinahagi ni Rosa ang kanyang mga recipe ng tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng leche flan na naging paborito ni Carlo. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging simbolo ng pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng mga henerasyon. Isang espesyal na proyekto sa komunidad ang nagbigay kay Rosa ng pagkakataon na manguna. Nagdesisyon ang komunidad na lumikha ng isang community mural na nagpapakita ng kasaysayan ng kanilang bayan. Bilang dating guro, ginamit ni Rosa ang kanyang kaalaman upang gabayan ang mga kabataan sa pagdidisenyo ng mural na nagtampok ng mga makulay na imahe ng mga tradisyonal na Pilipinong buhay tulad ng mga barutsaya at mga kariton. Ang proyektong ito ay hindi lamang nagbigay ng kagandahan sa komunidad, kundi nagbigay din kay Rosa ng bagong pagkakakilanlan bilang isang leader at inspirasyon. Ayon sa isang pag-aaral noong 2024 mula sa Journal of Aging and Health, ang mga nakatatanda sa intergenerational communities ay nakararanas ng mas mabagal na pagbaba ng cognitive function at mas mababang antas ng kalungkutan kumpara sa mga nasa tradisyonal na setting. Ang kwento ni Rosa ay nagpapakita na ang mga komunidad na ito ay hindi lamang nagbibigay ng tahanan kundi isang espasyo kung saan ang bawat isa ay may halaga at layunin. Ang kanyang mga araw ay puno na ng kagalakan mula sa pagkukwento hanggang sa pakikilahok sa mga aktibidad ng komunidad tulad ng sayawan at paghahardin. Ang kanyang presensya ay nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya at ang kanyang mga kwento ay naging tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang intergenerational community ay naging pangalawang tahanan ni Rosa kung saan siya ay hindi lamang nakatatanda kundi isang aktibong miyembro na nag-aambag sa kaligayahan ng lahat. Ang kanyang mga kwento, karunungan at init ay nagbigay buhay sa komunidad, habang ang mga kabataan ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa modernong mundo. Ang kwento ni Rosa ay isang patunay na ang koneksyon sa iba't ibang henerasyon ay maaaring magdulot ng mas malalim na layunin at kagalakan sa buhay ng isang nakatatanda. Sa kabila ng mga tagumpay ni Rosa sa pagpapanatili ng kanyang kalayaan sa sariling tahanan, pagsasama sa kanyang pamilya at pakikilahok sa isang intergenerational community, naranasan pa rin niya ang mga hamon ng pagtanda tulad ng takot na madulas o mahulog, lalo na sa gabi. Sa edad na 78, si Rosa ay determinado pa rin na manatili sa kanyang tahanan, isang lugar na puno ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Manuel, at ngayon ay isang sentro ng kanyang mga bagong koneksyon sa pamilya at komunidad. Ang kanyang bahay ay hindi lamang isang kanlungan kundi isang simbolo ng kanyang kalayaan at dignidad.
Sa tulong ng smart home technology at mga simpleng pagbabago sa kanyang tahanan, natagpuan ni Rosa ang paraan upang mabuhay ng may kumpiyansa, kaligtasan, at layunin na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang patuloy na yakapin ang buhay sa kanyang sariling paraan. Ang mga anak ni Rosa na pinangunahan ng kanyang anak na si Clara ay nag-alala sa kanyang kaligtasan lalo na pagkatapos ng kanyang naunang aksidente sa hagdan. Upang tugunan ito, nag-install sila ng mga smart home device na nagbigay kay Rosa ng karagdagang proteksyon. Ang mga motion sensor lights ay inilagay sa kanyang pasilyo, hagdan at banyo na automatikong bumubukas kapag siya ay gumagalaw sa gabi na nagpabawas sa panganib ng mga pagkahulog. Isang medical alert watch ang ibinigay sa kanya na nagbibigay ng agarang koneksyon sa mga serbisyong pang-emergency sa isang pindot lamang. Ang voice-activated assistant na tinawag niyang ate ay naging kanyang kasama na nagbibigay daan sa kanya upang kontrolin ang mga ilaw, aircon at maging ang pagtawag sa kanyang mga apo nang hindi kinakailangang tumayo. Ang mga teknolohiyang ito ay hindi lamang nagbigay ng kaligtasan kundi nagbigay din ng kumpiyansa kay Rosa na kaya niyang pamahalaan ang kanyang buhay ng mag-isa. Bukod sa teknolohiya, nagdagdag din ng mga simpleng pagbabago sa kanyang tahanan upang gawing mas ligtas at sound ang kanyang mga pangangailangan. Ang kanyang banyo ay nilagyan ng grab bars at isang walk-in shower na may upuan na nagbigay sa kanya ng kaginhawaan habang naliligo. Ang mga pintuan ay pinalaparan at ang mga tradisyonal na doorknob ay pinalitan ng lever-style handles na mas madaling gamitin. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang praktikal, kundi napanatili rin ang kagandahan ng kanyang tahanan na may mga disenyong akma sa kanyang klasikong estilo. Ang bawat pagbabago ay nagbigay kay Rosa ng pakiramdam na ang kanyang tahanan ay isang kasama sa kanyang paglalakbay na sumusuporta sa kanyang kalayaan at kaginhawaan. Isang araw, napansin ni Rosa na ang kanyang karanasan sa pag-aalaga ng hardin at pagkukuwento ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang sa kanyang komunidad. Gamit ang kanyang smart home hub na nagbibigay ng mga alerto kung may hindi pangkaraniwang aktibidad, naramdaman niya ang kalayaan na tumutok sa isang bagong layunin. Nagsimula siyang magturo ng mga pangunahing kasanayan sa paghahardin sa mga kabataan sa intergenerational community gamit ang kanyang kaalaman mula sa mga taon ng pag-aalaga sa kanyang mga rosas at sampagita. Ang kanyang mga klase ay naging popular at ang mga kabataan ay natuto ng mga praktikal na kasanayan tulad ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Sa bawat sesyon, nakita ni Rosa ang kagalakan sa mga mata ng mga bata na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay isang mahalagang bahagi ng komunidad. Ang smart home technology ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan para kay Rosa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang kanyang mga hilig. Ang kanyang tahanan ay nanatiling isang lugar ng kagalakan, kung saan maaari niyang tangkilikin ang kanyang umaga sa pagbabasa ng mga tala-arawan, pag-aalaga sa kanyang hardin, at pakikilahok sa mga aktibidad ng komunidad. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2023 mula sa Journal of Gerontological Nursing, ang paggamit ng smart home technology ay nagpapabuti ng kumpiyansa ng mga nakatatanda sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga panganib at pagbibigay ng kontrol. Ang kwento ni Rosa ay nagpapakita na ang teknolohiya ay maaaring maging isang tulay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap na nagbibigay daan sa mga nakatatanda na manatili sa kanilang tahanan habang nananatiling aktibo at konektado. Ang kanyang mga apo sina Sofia at Miguel ay madalas na bumibisita at ang kanilang mga tawa ay nagbibigay buhay sa kanyang tahanan. Ang intergenerational community ay nagbigay sa kanya ng mas malawak na koneksyon, habang ang kanyang pamilya ay nagbigay ng emosyonal na suporta. Ang mga teknolohiyang ginamit niya ay naging mga tahimik na kasama na nagpoprotekta sa kanya ng hindi inaalis ang kanyang kalayaan. Sa bawat araw, si Rosa ay nagpapasalamat sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, at sa komunidad na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mabuhay ng buo